meron akong kwento pala. Hindi nyo ako masisisi na kung bakit hindi ako madaling magtiwala. I don't easily trust people right away, lalo na kapag random ko lang siya nakikita or colleagues, office mates, or even like kamag-anak. Hindi ko masyadong hindi ako masyadong nagtitiwala, may trust issue ako. So many things na mga na-experience ako, bakit ako nakapag-trigger ng trust issue in my entire existence. Marami kong kwento pero isa lang to, no? So way back, nung nagtrabaho ako sa Alorica call center, ito siya yung first time na call center industry. Nung napasok ako, siya yung mismong first company ko. So, alam niyo na, pag call center, people come and go, pwedeng mag-hire sila, mataas yung attrition, or meaning, marami nag-resign, tapos mag-hire sila ng marami. So, people come and go. So, isa ako sa mga newly hired at that time, tapos, nakapasa ako, na-endorse ako sa production, and then nagko-calls ako. And then, meron na kasi, friendly kasi ako, madali akong palakaibigan, ganon. And then, meron ako nakilala doon na bakla rin. So, parang masculine na bakla, ganun. Bisaya din siya. So, parang mabilis akong nagtiwala sa kanya dahil nga, parang kababayan, ganyan, Bisaya, ganyan. So, nung time na yun, parang isang account lang kami or isang department ba, ganun. Parang tapos, sobrang daming mga agents. Mga around thousands of agents. Pero isa siya sa mga naging kaibigan ko kasi nga Bisaya, ganyan, Kalog, ganyan. Para kami ng vibes, ganyan. Tapos, first industry ko yun. First, parang 1 year pa lang after nung mag-graduate ako ng college. First call center industry ko yun. Tapos, parang hindi pa ako nakakapag-meet ng mga random people na parang different walks of life. Parang start pa lang talaga ng outside world. Ganon. Tapos, lalo na kapag call center, di ba, diverse siya, iba-ibang mga tao, ganyan. Hindi mo talaga kung sinong gago dyan or sinong matino. So, yung mga ano, sinong nagfa-facade lang, sinong fake, sinong totoo or genuine, sinong friendly or just being friendly lang talaga, kind or nice. So, iba-iba. So, nung time na yon siya yung nakaano ko, tandang-tanda ko pa talaga siya hanggang ngayon. Tapos, sabi ko, kasi at that time, parang, siyempre, sumasahod na ako, ganyan, nakapag-ipon na ako, ganyan. Tapos, parang gusto kong bumili ng laptop. Kasi yung first laptop ko at that time, parang second hand, nabili ko lang siya sa mall ng around 8,000, naghahang talaga siya ng malala. Tapos, parang sabi niya, ay, gusto mo bang bumili ng laptop? Kasi yung boyfriend ko, ano siya, yung nasa warehouse ng Dell or something, parang may brand siyang ganyan, yung sila sabi. Tapos, nagtatrabaho siya, tapos, pwede tayong puslit palabas ng mga laptop sa warehouse na ganon. So, come to think of it, kung ngayon ko siya nangyari na matured na ako, parang ang hirap naman makapag-puslit, di ba? Parang it's like nakaw or something, di ba? So, natrabaho na siya sa warehouse, ganyan. So, warehouse ng brand na yon. Tapos, magda-down lang daw ako ng 5,000 para may pampadulas daw ako doon sa guard nila. Yung guard nila ay bantay, tapos parang siya doon na trabaho. Yung boyfriend niya, kasi siya yung ka-office mate ko eh. Yung boyfriend niya ang nagtatrabaho doon sa brand ng computer or laptop. Para mailabas, magbayad ako ng 5,000 at nagbigay naman ako. So, yung una, actually yung una 2,500 pa lang, ganyan, 2,500. Ganyan. Tapos umabot ng 1 week, hindi pa rin nailabas yung yung laptop sa warehouse, ganyan, ganyan. Marami siyang mga pakeme-keme, ganyan, pakeme-keme. Tapos, syempre, benefit of the doubt naman kasi syempre Bisaya, ganyan, friendly, tsaka nandiyan lang naman kayo magtatrabaho, ang hirap naman takasan, di ba? Tatakasan kasi magtatrabaho kayo para nakakahiya naman. So, that was my perspective at that time. Very innocent pa kasi ako doon sa pagdating sa call center. Katawa talaga. Sabi niya, comes few weeks, parang finalo up ko, friend, nasaan na yung laptop na ilabas sa ba ng jowa mo? Keme. Tapos sabi niya, uy friend, kailangan pala magdagdag ng 2,500 kasi kailangan pampadulas doon sa gwardiya, keme. May mga ganun sila, may mga kailangan pa daw lagyan para mailabas yung laptop. So technically, dagdag ako ng 2,500. So 5,000 in total. So ngayon, umabot ng another 2 weeks. Wala pa rin akong kasi yung laptop na nadala niya na palabas. Tapos, sabi ko, ang tagal ha. Tapos parang, meron na akong 13-month pay at that time. Parang, fully paid ko ba siya? Ganon? Or, bibili na lang ako ng panibagong laptop na sa mall. Ganyan yung na-decision making. So, nag-decide ako na bawiin yung pera. Ano sabi niya? Sabi ko talaga, friend, kamusta na? Ganyan. Kasi, sabi niya,
Naku, nagka-problema, doon na, nabuwisit na ano na ako, parang, parang, parang na-disappoint ako, parang, hindi sa kanya, pero sa sarili ko na parang ang bobo ko nagtiwala sa'yo, parang ganun. Tapos, ang daming problemang sinasabi, kesyo daw hindi mailabas, ganyan. Give me at least a week. Pagbigyan ko pa rin. So, umabot ng 6 months, ma'am. Tapos, sabi niya, tapos sabi niya, tapos, nag-decide na ako, sabi ko, ay nako, ano ko na lang, kunin ko na lang, tapos kinausap ko siya. Sabi ko, friend, ano ko na lang, kunin ko na lang yung pera, ganyan. Kasi, parang hindi na rin naman, parang ayoko na, bibili na lang talaga ako sa mall ng legal. Ayoko na mga nakaw, puslit-puslit dyan sa warehouse na yan. Kasi parang, to start with, dapat pala talaga, in real world, kaliwaan siya. Or pag may down payment ka, make sure na legit at may resibo. Yung mga ganong scenario, yung mga safety precautions dapat. Ngayon ko lang ito naisip na matanda na ako, no? Pero those were the days din naman. So, ang naisip ko, bawiin yung pera. So, nung binawi ko, friend, ang dami ng palusot, ma'am. Ang sabi, nag-away daw sila ng boyfriend niya. Tapos, ginupit daw yung sapatos niya. Ang dami na friend, ang dami na mga kung ano na mga problema. Parang gusto na yatang maglagay ng kandila sa profile pic at lahat ng pamilya niya, patayin niya isa-isa para may masabi na may problema siya. At hindi niya mabibigay agad. Pero sabi niya, ibibigay din naman. So, in a way, na-scam talaga ako, ma'am, ng ka-office mate ko. Ka-teammate ko pa, di ba? Kaloka talaga. Hindi ka-teammate, parang ka-account mate, ganyan. Ibang team siya eh. Pero, kasama kami, Diyos ko. So, parang ganun ba? Since, proximity-wise, kaya ko siyang sapakin dyan or kaya ko siyang bisitahin, kaya ko siyang usapin. So, doon nag-start yung trust. Kasi nga, yung proximity, malapit kayo, then you can easily talk anytime, ganyan, lunch, break, ganyan. Girl, na-manipulate pala ako. Wala pala talagang ganon. At ang malala, wala pala talaga siyang boyfriend. Nakakaloka, imaginary boyfriend. Tapos, in-scam talaga ako, friend. Ni-scam tapos hindi na. So, sama na loob ko, hindi ko siya kinibo. Kasi wala na akong habol, girl eh. Alam mo yung verbal lang, wala nang resibo. Paano ko siya, ipabarangay ko siya? Parang, hala, pag ipabarangay, parang, ako yung, alam niyo na, yung victim blaming, at the end of the day, parang ako yung mabiblame sa sarili ko, bakit nag-trust ako sa taong yun, technically, colleagues ko lang siya, hindi ko siya friend, he might be friendly at that moment, but he's not really my friend at all. At na-manipulate lang siguro ako dahil nga new ako sa industry na yun. At uso pala yung ganon, yung utang-utang, yung mga ganon, yung parang magti-training ka, tapos utangan ka ng kako-training mo, tapos pag lalo pa nakuha yung signing bonus mo, tapos iiska po na, meron ganon. So, from that moment talaga, sumama ang loob ko at hindi ko siya kinibo, which is something wrong kasi bakit ako yung nahiya, ako yung umiwas sa kanya, ganyan. Dapat siya. Parang gano'n. Pero ano na talaga, makapal na talaga mukha niya. Ako yung nahiya sa ginawa niya. So ako yung umiwas. Umabot ng 2 years or 1 year. 1 year, ganyan. Hanggang sa na-pull out na yung account, nag-close na yung account na tinarabaho namin at nilipat-lipat na kami, ni-deploy na kami kung saan-saang department. To the point na nag-resign na ako at hindi ko na siya nahabol. So parang wala na akong habol talaga. Super painful siya at that time. Kasi nga, innocent ako. Yung parang alam mo yung na-virginan ka, yung parang ganung level na, yung innocence mo, na virginan ka, tapos at that moment, parang nagkaroon ka na ng trust issue. So, since I was easily trusting someone at that moment, at that age, parang naputol yung, nagkaroon ng trust issue na parang, ganun pala. Parang you can't trust someone who is actually acting na friend or friendly in just a short span of time, especially sa isang kumpanya or sa isang setting na people come and go. So, alam mo yung gano'n, wala kang habol, hindi ko alam yung address niya eh, gano'n sa office lang, gano'n, hindi ko rin alam mo, wala na akong habol talaga, parang what if magsumbong ako sa HR, what if, alam mo yung mga gano'n, wala na kasi silang nun sagot nasa sayo na yun. So yun lang naman ang story ko at yun lang naman ang kwento ko na parang lesson learned, nagkaroon ako ng trust issue talaga at the same time, before ako magbitaw ng isang amount,
Well, hindi nga ako nagpapautang talaga eh. Not even like my kamag-anak, kapatid or something. Kasi parang if you are actually lending money to someone or even like purchase, tulad nito na binigay ng for 5,000 na pang puslit, make sure na pag wala kang assurance na makukuha yung bagay, like even utang or hiram or yung ganyang scam, make sure that amount, that's certain amount that you can afford losing. Kasi nga, at magkano lang yung sahod ko at that moment. So, para mga 15K plus 2,500, parang 18,000. Malaki na yung 5,000 at that time, ha? Parang sumama din talaga yung loob ko, meme. Ang sama talaga yung parang kang na-virginan, parang kang na-virginan tapos tinakbuhan, ganon. So, it's just that, hindi virginity ang nawasin sila sa akin, yung trust. Yung trust talaga si Moranon, friend. So, hindi lang to, ano ha, isa lang to sa mga scenario. Parang minsan talaga nagkakaroon ka ng lesson na you learn it the hardest way. Na minsan masakit, but hindi lang siya technically theory na may mga ano, mag-ingat ka. Pero pag ikaw na yung involved doon at parang ikaw na mismo, parang okay, hindi na ako magtitiwala talaga. Um, Make sure na meron kang preventive action or yung risk is measurable. Hindi yung ganun na parang even, sus, wala na mahabol talaga, mem. Yun lang naman. Yun lang yung story ko and that is my story. Bye.